Magandang buhay mga kapatid. Ngayon isang kakaibang napakasustansyang potahe ang aking isi-share sa inyo. Ito ay ang tinatawag nating hagod o bunga ng malunggay. Guys, marami ang mga hindi nakakaalam na itong bungang ito ay kinakain. Yung iba naman ay hindi pinapansin sapagkat ang akala nila ito ay panggatong lamang. So ito ang preparasyon. Babalatan ang lahat ng mga bunga. Tatanggalin ang parteng balat ng bunga na ganito ang pagkayat at hihiwa-hiwain ng maliliit upang sa ganon ay mailuto natin. Yan, preparasyon ni Mrs. Ginagawa niya ang pagbabalat ng mga bunga ng malunggay. Medyo matrabaho pero enjoy guys, lalo na kapag kakainin mo na ang tapos na lutuin nitong hagod na ito. Parang naglalaro guys habang binabalatahan ang mga hagod na ito at para ka lang nagkakayas ng maliit na kawayan. Upang sa ganun kapag niluto ay wala ang matigas na parte ng gulay na ito. Kaya nga pala guys, while doing this pagbabalat, nagpiprito ang aking commander ng pritong isda, kapartner ng gulay na ito. Alam niyo naman ang inyong lingkod, kapag may gulay dapat may isda. Alright, almost done lahat ng mga ingredients at sisimulan na nating igisa ang bawang. Siyempre, literal na pagigisa lamang guys ang gagawin natin dito. Sama na ang sibuyas. At kasunod niyan ay ang teskama, kamatis. Igigisa natin lahat-lahat yan guys. At sasamahan natin ng pampalasa ang bagoong isda. Or pwede ring bagoong alamang guys, or pwede ring patis. It depends on you guys kung anong pampalasa ang inyong gagawin dito sa ginisang ito. Ayan, at konting dunot-dunot sa mga sahog gaya ng kamatis before natin ilalagay ang hinugasan nating hagod. Ayan, igisa lang po yan kagaya nyan at lagyan ng konting pagmamahal ang pagpiprepare guys, sapagkat anumang lutuin na sinamahan ng pagmamahal ay napakasarap ang kalalabasan. Alright, so after na magisa yan guys, lalagyan natin ng water syempre, nang sa ganon ay mapalambot natin for a while ang ating hagod. Yan ang pinaka main ingredients ng ating lutuin sa ngayon. Napaka healthy at best ito sa ating katawan, lalo na sa mga nagtatrabaho ng magdamag. Ayan. So ang preparation ng tubig ay naaayon sa dami ng iyong gusto. Huwag naman marami, baka mawala ng lasa. Ayan, ang ganda ng kulo ng ating lutuin. So isusunod natin ang ating mga binalatang kamote. Yan ang bunga ng kamote o yung ugat na palalambutin natin kasama ang hagod o ang bunga ng malunggay. So guys, palalambutin lang yan guys at puro halo-halo lang ang ating gagawin. Ayan, at halo-haluin and then takpan ulit upang sa ganon ay lumambot ng maayos ang dahon or ang bunga ng kamote kasama ang malunggay. And after that, yan na. Pwede na nating ihalo isa-isa ang mga sangkap na gulay gaya ng sigarilyas at ang ating
okra. Ayan, sasama na natin yan guys. So para masarap ang ating ginisang hagod. Ayan. So after that guys, isasunod naman natin ang susunod na gulay. So wag masyadong palambutin guys para masarap ang ating kain. Sama-sama na yan, ihalo kasama na ang talong guys. At hayaan lang natin kumulo. Samahan na rin natin ng twist ng isang isda na pampalasa sa ating pangsahog. Ayan, at isang buong tilapia isasahog ng inyong lingkod. So optional lang yan guys kung gusto nyo or hindi. So para magkaroon ng twist ang ating ginisang hagod, hane. At ilagay na natin ang mga dahon ng kamote. Guys, take note, napakabilis lang maluto ng dahon ng kamoting ito. Sa katakip mo niyan at pagkakulo, okay na yan guys, pwede na. At ito na ang kanyang outcome. Agoy, sarap naman. At pinaka best serve ito guys kapag bagong luto, lalo na't malutong-lutong ang kanyang mga gulay, sapagkat manamis-namis ang mga fresh na gulay kapag bagong luto. At napakasustansya guys. Higit sa lahat, ang saya at ligayang idudulot nito sa iyong mahal sa buhay. Nakakain na maligaya kasama kayong pamilya. Ayan guys, finish na ang ating product. And please enjoy, like, share, and subscribe my channel. This is Be Finest updating. Always choose to be happy and be courteous to others. And let the Lord God Almighty be the center of our lives. Bye-bye!